binobola po tayo nitong mga dilawan. Itong ulalong grupong to, ayan, itong palagay ko ito, hindi dapat one sambayan ang pangalan eh. Dapat one sampayan eh. Sampay na lang eh. Ito, di ba? Sinabi, si Pangulong Duterte daw ay may hiling na i-release. Ang sinasabi agad ng mga ulalo ng mga dilawan, uy, special treatment! Ba't ganun? Mga kasama ko, hindi po special treatment yan. Ang special treatment ay yung wala sa rules, ginagawa mo. Kaya nga special eh. Baka yung mga nagsasabi nito na special treatment, mga special children. Hindi nila na uunawaan. Kita mo ha? Pag sinasabi natin, ba't si Franz Castro nasa Kongreso pa, nasa House pa, may conviction, presumed innocent. Di ba? Si Daila de Lima, pag sinasabi natin na ganito, ganon, presumed innocent. Pero ba't si Pangulong Duterte walang presumption of innocence? Paano? Ito yung mga kaulaluan at kaipokritohan itong mga tao ito eh. So don't ask, huwag kami. At hindi na po uubra, booking na po yung kahipokritihan ninyo. So, sa inyo, wala na pong naniniwala sa inyo. Attorney, sa isang banda, nagpapasalamat. Gusto ko lang po magpasalamat sa inyo for acknowledging Veronica Estrada Lim, yan. Dahil daw po, kahit papano, nag-try po kayong Father's Day kasi. Kasi meron she was inviting you for that. May family dinner kami. Anyway, batiin na din natin ng belated happy birthday si Congressman Egay Erice. Thank you, Kong, for the invitation. Padala ko na lang yung regalo ko sa inyo. Pasensya na kayo. Father's Day naman bumagsak Hindi, okay lang po yun. Tapos po, binatiin niyo po siya. Tuwan-tuwa naman nagpasalamat po sa inyo. Yes, thank you for the invitation, Kong Ma'am Veronica. Anyway, bumalik tayo rito. Yun ang nangyari kay Doy Laurel na ginagawa naman nila kay Vice President Sara. Ginagawa rin lang sa mga Duterte. Kita nyo ito ha. Natatawa lang ako rito sapagkat sige po. Itong ginagawa nila. Ito, di ba? Sinabi, si Pangulong Duterte daw ay kailangang sa ICC na may hiling na i-release. Ang sinasabi agad ng mga ulalo ng mga dilawan, uy, special treatment! Ba't ganun? Mga kasama ko, binobola po tayo nitong mga dilawan. Hindi po special treatment yan. Yan po ay nakalagay mismo sa charter, sa rules of procedure ng ICC na pwede pong i-grant for certain grounds na temporary liberty ang isang nasasakdal before the ICC. Di ba? So, hindi po special treatment yan. Kung yan ay nandoon sa rules of procedure, hindi special treatment yan. Kasi nandun eh. Ang special treatment ay yung wala sa rules, ginagawa mo. Kaya nga special eh. Hindi po special treatment yan. Baka yung mga nagsasabi nito na special treatment, mga special children. Hindi nila na uunawaan. At hindi lang yan, parang lumalabas tuloy, convicted na kagad eh. Wala pa naman eh. Katulad itong para sabihan ng ganung words. Itong ulalong grupong to, itong grupong ito? Yung sambayan ba yan? One sambayan? Palagay ko ito, hindi dapat one sambayan ang pangalan eh. Dapat one sampayan eh. Dito mo naman, special treatment daw, injustice daw sa mga biktima. Malaki pala ang sira ng ulo nila eh, nitong mga sambayan eh. Anong injustice ang sinasabi nyo? Diba? Presumed innocent until proven otherwise. Yan ay nasa Universal Declaration of Human Rights. Yan ay nasa Declaration of Civil and Political Rights ng United Nations. The bound ang lahat ng ahensya ng UN kasama ang ICC. Lahat ng mga international organizations. Bound po lahat. Kita nyo ang kaipokrituhan nitong mga taong nagsasabing dapat daw ay nakakulong. Nasaan ang presumption of innocence? Hindi pa naman proven guilty. Hindi naman mapeperwisyo yung mga biktima na nagre-reklamo kung may biktima nga kasi sinasabi nyo 37,000 eh. Nasaan yung mga 37,000 yun hanggang ngayon? 40 lang?
Ang dami nga, kay 13, kay 20, hindi nga naman nila Wala mapangalanan. naman. Kahit 5,000 lang palagay ko, hindi mapapangalanan Nasaan? itong mga ulalong ito eh. Nasaan? Hindi nga, ang akin, kita mo ha, pag sinasabi natin, ba't si Franz Castro nasa Kongreso pa, nasa House pa, may conviction, presumed innocent. Oh, di ba? Akala ko ba convicted? Ewan ko nga sa kanila eh. Si Daila de Lima, pag sinasabi natin na ganito, ganon, presumed innocent. Pero ba't si Pangulong Duterte walang presumption of innocence? Paano? Ito yung mga kaulaluan at kaipokritohan itong mga taong ito eh. Ha? Justice daw sa victims ng EJK. Yung Kabataan Party List, may tao na, identified na. Kayo di maka-identify ng victim eh. May victim na, may tao na, may muka na. Yung ni-rape ng Kabataan Party List, wala naman kayong sinasabi. Walang tulong. Oo. Yung nagre-recruit ng NPA ng mga tao na papatay, documented, may pangalan, may circumstances, kailan, saan, papano napatay, ni-recruit ng Kabataan Party List na kasama si Sara Elago dyan at si Raul Manuel, at tinuturo siya nung isang recruit na siya ang nag-recruit kaya namamatay yung mga recruit. Presumed innocent. Wala naman din kayong sinasabing paano yung biktima nitong mga leftist organization ng armed insurgency. Di ba? Yun ang masakit. Yun ang kaipokritohan niya. Si Joe Masison, ang nasirang Joe Masison, kaya naman naging good communist na siya. Mabuting komunista siya because the only good communist is a dead communist. The good communist Joe Masison, hindi ba nung nabubuhay siya, inamin niya, siya nag-umpisa ng communist insurgency rito, libo-libo na patay. Wanted siya rito, marami siyang kaso rito. Nandun sa Netherlands, mayroong asylum. Malayang umiikot doon, wala naman kayo sinasabi. May kaso din dito, wala kayo sinasabing. Paano yung justice dun sa mga nabiktima ng communist insurgency ni Joe Masison, ng Communist Party of the Philippines, yung mga iba pang mga communist front organizations, ang NPA. Yun lang. Di ba? Pagkakampi nila, CPP, NPA, NDF. Nasaan ang justice to the victims itong makakaliwang grupong to? Mga sundalo yan, mga pulis, biktima, pinapatay, Sparrow Unit, etc. Nandoon, nag-enjoy party-party lang si Joe Masison sa Netherlands. Wala naman kayong sinasabi. So don't ask, huwag kami. At hindi na po uubra, booking na po yung kahipokritihan ninyo. Sorry na po sa inyo, wala na pong naniniwala sa inyo. At sa notang yan ay magbabalik ang Yes, Yes, Yo, Topas!